Nagmamakaawa si Sharon Tate para sa buhay ng kanyang ipinagbubuntis. Subalit ang matigas na tugon ni Susan Atkins, isa sa mga salarin ay, "Look bitch, I don't care if you are having a baby. You are going to die and I don't feel a thing about it." Ano ang kwento sa likod ng mga pangyayari? Ano ang mga naging kaganapan? Ano ang kasaysayan? Isa si Charles Manson sa pinakakilalang serial killer sa buong mundo. Tinaguriang the symbol of ultimate evil at nagpakilalang reincarnation ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Maagang nakaranas ng kulungan si Manson dahil sa mga paglabag sa batas. Taong 1951 nang lumabas sa isang prison report na sinasabing siya ay isang slick institutionalized youth sa gulang na 17, mapanganib at hindi dapat pagkatiwalaan na pakawalan sa mga lansangan na lalo pang lumala sa paglipas ng panahon. Ilan sa mga paglabag sa batas na ginawa niya sa batang gulang ay ang driving a stolen car, assault and passing stolen checks. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng lalong higit na nakahihindik na mga kaganapan. Taong 1960 nang tutukan niya ng razor at gahasain ang isang inmate habang nakakulong sa McNeil Island sa Washington State. Matapos lumaya ay sinimulan niyang mag-recruit ng followers noong 1967 na tinawag niyang family sa San Francisco. Kasama ang mga 30 tagasunod ay inukupan nila ang isang bakanting rancho sa San Fernando Valley at dito nila binuo ang isang pseudo-religious na samahan. Naging interesado si Manson at ang kanyang mga miyembro sa ilang kakatwang samahan noon gaya ng Church of the Final Judgment, Church of Satan at ang Cirque Order of Dog Blood. 1969, buwan ng Agosto, the family indulged in an horrendous orgy of killing. Hating gabi ng August 8, under orders from Manson, pinasok nila ang bahay ng kilalang film director na si Roman Polanski sa Beverly Hills. Nagkataon na wala si Polanski sa bahay at ang naroon lamang ay ang kanyang 8-month pregnant wife at actress na si Sharon Tate, Jay Sebring, Frykowski at Abigail Folger. Baril at patalim at mga nakamamatay na gamit ang ginamit sa pagpatay sa 4 at sa isa pa na kaibigan ng hardinero ng pamilya. Nagmamakaawa si Sharon Tate para sa buhay ng kanyang ipinagbubuntis. Subalit ang matigas na tugon ni Susan Atkins, isa sa mga salarin ay, "Look bitch, I don't care if you are having a baby. You are going to die and I don't feel a thing about it." Pinagsasaksak niya ang kawawang babae hanggang sa ito ay namatay. Nang sumunod na gabi, August 9, isinama ni Manson ang 3 sa kanyang mga tagasunod at pumunta sa bahay ng mag-asawang Leno at Rosemary LaBianca upang patayin ng walang dahilan o motibo. Liban sa di umano ay maturuan ni Manson ng tamang paraan ng pagpatay ang kanyang mga miyembro. At Manson's trial, it was suggested that he believed a global race war was imminent, which the blacks would win. Ang pagpatay sa mga Tate at LaBianca ay para lamang daw turuan ang mga blacks kung paano gawin ito sa dahilang hindi sila kumikilos para gapiin ang mga puti. Nahatulang mamatay si Charles Manson but was later commuted to life in prison after California Supreme Court invalidated all death sentences imposed in the state prior to 1972. Denied ang lahat ng application ni Manson para sa parol o sa pansamantalang paglaya. Matatandaan na noong 1986 ay umupo siya sa parole board na may nakaukit na swastika sa kanyang forehead. Pinaniniwala ang hinding-hindi na siya makalalaya at mananatili sa kulungan habang nabubuhay.
Habang nakakulong ay sinasabing nakatatanggap siya ng 60,000 na sulat o mail bawat taon. Much of it from young people who wish to join the family. Sa kabila ng pagkakakulong ni Manson ay nagpatuloy ang gawain ng kanyang mga tagasunod. September 1975, nang pagtangkaan ni Lynette Alice Fromm na patayin ang Pangulo ng US na si Gerald Ford sa Sacramento, California. Nagkataon lamang na hindi loaded ang kanyang baril. Isang nakaiiritang rason ang ibinigay na dahilan. Tiyak daw na ipatatawag si Manson sa kanyang paglilitis bilang witness at dito ay magkakaroon ito ng platform upang muling ipahayag ang kanyang propesiya tungkol sa pagkakaroon ng global race war na magiging daan upang mangibabaw ang blacks laban sa mga puti.